hindi lamang sa magpakailanman, kundi sa kasalukuyan. Kaya tungayan natin yung salita ng buhay dito sa Lucas 18, verses 18 to 30. At babasahin ko lamang po yung pagbabasihan ng ating mapapakinggan. Lucas 18, 18 to 30. Tinanong siya ng isang pinuno, "Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang mangangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang tumayong saksi sa kasinungalingan, igalang mo ang iyong ama at ina." At sinabi niya, "Inupad ko ang lahat ng mga bagay na ito buhat pa sa aking pagkabata." Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Anumang mayroon ka ay ipagbili mo. Ipamahagi mo sa mga mayroon ang ipinagbili mo. Ipamahagi mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka at sumunod sa akin." Subalit nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y nalungkot sapagkat siya'y napakayaman. Tumingin sa kanya si Jesus at sinabi, "Napakahirap sa mga mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos, sapagkat madali pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng isang karayom, kaysa sa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos." At sinabi ng mga nakarinig nito, "Sino kaya ang maliligtas?" Subalit sinabi niya, "Ang mga bagay na hindi magagawa ng mga tao ay magagawa ng Diyos." Sinabi ni Pedro, "Tingnan mo, iniwan namin ang aming mga tahanan at sumunod sa iyo." At sinabi niya sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang sino man na nag-iwan ng kanyang bahay o asawang babae o mga kapatid o mga magulang o mga anak dahil sa kaharian ng Diyos ang hindi tatanggap ng lalong higit sa panahong ito at sa panahong darating sa buhay na walang hanggan." So, purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang mga banal na salita. Yung talata po na ating binasa ay pagtuturo ng Panginoong Hesukristo nang siya ay naglalakbay sa Jerusalem. At pamilyar po sa atin yung lugar ng Jerusalem dahil doon mapapako sa krus ng Kalbaryo ang Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan. Kaya't habang naglalakbay yung Panginoong Jesus, tinuturo niya sa kanyang mga alagad na siya lamang yung tanging tagapagligtas. At mauunawaan natin ito sa magitan ng mga serye ng iba't ibang pagtugon sa mensahe ng Panginoong Hesukristo. At isa sa mga halimbawa nito yung ginawa ng mayamang lalaki dito sa ating binasa. Tinalikuran niya yung buhay na walang hanggan dahil mas mahalaga sa kanya yung kayamanan. At ito yung mahalagang magbigay ng babala sa atin dahil ikaw at ako ay nangangailangan ng buhay na walang hanggan. Isa po sa karunungan ay paghahanda sa kung saan tayo mas magtatagal. Yung mga estudyante naghahanda sa kanilang pag-aaral, yung mga nais maghanap buhay, pinaghahandaan nila yung kanilang trabaho. May iba naghahanda sa kanilang pag-aasawa. Kaya isang malaki na pagkakamali na hindi natin pinapahalagahan yung magiging walang hanggan natin. Kaya't mahalaga sa bawat isa sa atin yung buhay na walang hanggan na sinasabi ng Panginoong Jesus. At isa pa dito ay dahil mayroong kaparusahang walang hanggan. Hiwalay sa tinatawag ng ating talata na buhay na walang hanggan. Kaya wag nating takpan yung ating mga tenga, mga kaibigan. Wag lamang tayong tumingin sa mga temporal na bagay ng sanlibutan dahil mayroon tayong pangailangan sa buhay na walang hanggan na napakinggan natin kayang ipagkaloob ng Diyos. Kaya't nais kong ipaalala sa atin, huwag mong kalimutan na ang pinakamahalaga sa iyong buhay ay ang Diyos. At tila marami sa atin ang nakakalimot nito. Subalit, sa pamagitan ng ating talata ay pinapakilala sa atin, huwag nating baliwalain
na magkaroon tayo ng tamang kaugnayan sa Diyos. Hindi dapat ipagpalit ang Diyos sa kasalanan, sa mga masasamang gawain. Hindi dapat ipagpalit ang Diyos kahit sa mga temporal na bagay ng sanlibutan. Kasi nanggaling sa Diyos yung lahat ng mabuti. Nanggaling sa Diyos yung ating buhay. Nanggaling sa Diyos yung kagalingan natin sa ating kasakitan. Yung mga pagpapala natin sa buhay na ito galing sa Diyos. At napapanahon sa inyong paalala, nanggagaling din po sa Diyos ang pagbabago mula sa kasamaan. Kahit makikita po natin mga kaibigan, yung hindi tamang kaugnayan sa Diyos, yun yung dahilan. Bakit alipin tayo ng kasalanan? Alipin tayo ng masamang takbo ng sanlibutan. Kaya't mahalaga na makilala natin na ang Diyos yung pinakamahalaga dapat sa ating buhay. Siya dapat ang pinakamahalaga sa bawat isa sa atin. At katulad ng binanggit ko kanina, may babala ng parusang walang hanggan. Kaya gusto kong pukawin yung inyong atensyon mga kaibigan sa ilang mga katotohanan na gusto kong bigyan ng sentro ang buhay na walang hanggan. Maikling pagbubulay lamang po ito, kaya't sana sundan po ninyo ko. May tinatawag sa ating talata na maling paraan sa buhay na walang hanggan. Sana balikan niyo po yung inyong napakinggan na talata sa inyong tahanan para mag-sink in po sa inyo yung mga bagay na inyong napakinggan sa umagang ito. Pero tingnan po natin ito, yung maling paraan sa buhay na walang hanggan. Kasi kinakausap ni Jesus yung lalaking mayaman. At ayon sa lalaking mayaman, nasunod na niya yung kautusan mula sa kanyang pagkabata. Yan yung kanyang binanggit. Tinupad ko ang lahat ng mga bagay na ito. Buhat pa sa aking pagkabata. Pero pansinin natin, yung sinabi ng Panginoong Hesus dito sa lalaking mayaman, pinakita niya na imposible ang pagtupad sa buong kautusan. Yun yung layunin ng Panginoong Hesus. Kung bakit binanggit niya sa lalaking mayaman yung bahagi ng kautusan na hindi niya kayang sundin. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay mo. Ipagbili mo at ipamigay mo sa mga dukha. Ito hindi dahil nais pahirapan ni Jesus yung lalaking mayaman. Hindi ganyan yung kanyang layunin. Ang sinasabi dito ni Jesus, hindi paraan yung pagsunod sa kautusan para makamit mo yung buhay na walang hanggan. Yan yung itinutuwid ni Jesus sa lalaking mayaman. Hindi makakamit ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng personal na pagtupad sa kautusan. At marami yung nagkakamali dito. Kaya sana sa bawat isa sa atin, nauunawaan natin na kailangan mo ng buhay na walang hanggan. Pero sa inyo na nakakaunawa that it is really our need, yung eternal life, mahalaga na maingatan din tayo sa maling mga paraan na pinanghahawakan ng tao. Katulad ng kalagayan ng lalaking mayaman. Para sa lalaking mayaman, hindi siya ganun makasalanan. Yun yung isa sa kanyang pagkakamali. Kaya pinakita sa kanya ni Jesus, mas mahal mo ang iyong kayamanan kaysa sa Diyos. Yun yung dapat maunawaan ng bawat isa sa atin. Tayo ay mga makasalanan, kaya't kailangan natin ng buhay na walang hanggan. Yan yung unang pagkakamali ng lalaking mayaman. Subalit isa pa sa kanyang pagkakamali ay mali yung kanyang paraan para makamit yung buhay na walang hanggan. Muli babalik ako sa kanyang sinabi, tinupad ko ang kautusan mula sa aking pagkabata at itinuwid iyon ng Panginoong Hesus sa kanya. Hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat malinaw ang sinuturo ng Biblia na ang tanging tagapagligtas, hindi relihiyon. Yung tanging tagapagligtas, hindi yung mabubuti nating gawa. Yung nag-iisa at tanging tagapagligtas yung ipinako sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay. At siya yung Panginoong Hesukristo. Hindi relihiyon,
Hindi yung personal nating pagbabago, because we are not the crucified sa cross ng Calvary, and we are not the one who resurrected from the dead. Kaya't mahalaga yung pagtutuwid na ito ng Panginoong Hesus, kasi marami yung nag-aakala, kapag ka nagkamali ako, tutumbasan ko lang ng mabuting gawa. Babayaran ko lang ng mabuting gawa. Kapag nagnakaw ako, gagawa lang ako ng mabuti, mababayaran ko na yun. Hindi po yun ang sinasabi ng Biblia. At alam niyo po, kahit sa batas, hindi po tinatanggap yun. Balikan po natin yung batas. Kung sakaling convicted po tayo sa isang krimen, hindi niyo po pwedeng sabihin sa husgado, nagbayad naman ako ng maraming taon sa aking buwis. Sumusunod naman ako sa batas trapiko. Sa batas pa lamang ng tao, hindi pagbabayad ng mabuting gawa. Yung kailangan kapag convicted ka sa kasalanan, huwag tayong magkamali. Lalong higit sa hukuman ng Diyos. Dahil malinaw yung pagtuturo ng Biblia tungkol kay Jesus, at iniingatan tayo ng Biblia mula sa maling mga paraan para makamit ang buhay na walang hanggan. At unawain ninyo na hindi paraan yung mabubuting gawa para makamit natin yung buhay na walang hanggan. Salungat iyan sa tinuturo ng Biblia. Iyan ay maling interpretasyon. Ipapahamak kayo niyan sa walang hanggan. Dahil ang tanging tagapagligtas ay ang Panginoong Hesukristo. Na kung saan tinatanggap natin yung buhay na walang hanggan mula sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Sumampalataya na ba tayo sa Panginoong Hesus? Ang pananampalataya ay pagtatakwil sa anumang pag-asa sa ating mga sarili at itunutuon ang buo nating pag-asa sa object ng ating sinampalatayanan. That's why indeed the Lord Jesus Christ is the only Savior. At mahalagang maingatan kayo mula sa mga maling paraan na pinangahawakan ng marami sa buhay na walang hanggan. Ilang minuto lamang, at ito ay relevant sa inyo. Gusto ko rin makita ninyo pagdating sa buhay na walang hanggan, yung kasalukuyang resulta nito. Kasi yun yung pinakita sa atin ng pag-uusap ni Jesus at ng kanyang mga disipulo. Yung kanyang mga disipulo, tinalikuran yung kanilang buhay. Yun yung kanilang ginawa para sundin si Jesus. At ano daw yung dahilan? Bakit sila sumusunod kay Jesus? Bakit handa silang magsakripisyo tuparin lamang yung salita ng Diyos? Ang sinabi ni Jesus sa verse 29 to 30, dahil mayroon silang buhay na walang hanggan. Kaya't mula dito yung mabubuting mga gawa ay bunga ng kaloob na buhay na walang hanggan. Gusto nating magbago mula sa kasamaan, talikuran natin yung ating mga kasalanan. Naririto yung sagot sa kaligtasan mula sa Panginoong Hesukristo. Yung buhay na walang hanggan, sinasagot po nito yung mga problema natin dahil sa kasalanan. Kasi yung buhay na walang hanggan, makakamit lamang sa magitan ng Panginoong Hesus. Kaya dahil sa tagapagligtas na si Jesus, may sagot ang pangangailangan natin para sa kapatawaran ng lahat ng ating kasalanan. Sinagot iyan ni Jesus. Dahil sa tagapagligtas na si Jesus, may sagot ang problema ng walang hanggang parusa sa ating mga kasalanan. May sagot diyan dahil kay Jesus. At gayon din dahil sa tagapagligtas na si Jesus, ay may tunay na sagot ang problema ng kapangyarihan ng kasalanan sa kasalukuyang buhay ng mga sumampalataya. Kaya yung mga tunay na sumampalataya at mayroong buhay na walang hanggan, sila yung tunay na susunod sa salita ng Diyos. Sila yung tunay na gagawa ng mabuti. Tatalikuran yung kanilang mga kasalanan at tunay na magmamahal at maglilingkod sa Panginoong Hesus. Kapag buhay yung isang nilalang, nakikita sa kanya yung mga ebidensya ng buhay.
vital signs, nakikipag-communicate, kumikilos at gumagalaw because that person or being is alive. Mga kaibigan, may ebidensya din yung buhay na walang hanggan sa isang sumampalataya. At iyan yung pagbabago mula sa kasamaan tungo sa pagsunod sa salita ng Diyos. Narito yung sagot sa tunay na pagbabago. Kaya tandaan ninyo, walang tunay na pagbabago mula sa kasalanan. Nang hiwalay tayo sa buhay na walang hanggan, kaya't napakahalaga ng Diyos sa ating buhay. At dapat nating makita yung pangangailangan natin para sa buhay na walang hanggan. Kanina itinuwid ko po na hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng mabubuting mga gawa. Itinuwid po yun ang salita ng Diyos sa atin. Pero may tamang lugar po yung mabubuting mga gawa sa buhay pananampalataya. At iyan yung ebidensya na talagang pinagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan as believers of Christ. Tunay ka bang sumampalataya, magbabago ang iyong buhay. Tatalikuran mo yung kasalanan. Susunod ka sa salita ng Diyos because nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yung ganitong uri ng buhay na binanggit ko sa inyo, tutuparin yan ng isang tunay na sumampalataya kahit may sakripisyo. Kahit sabihin natin may mga struggle, susunod siya sa Diyos bilang pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi yun yung halimbawa ng mga disipulo. Nagawa nilang talikuran yung lahat sa kanilang buhay para sumunod sa Panginoong Hesus. Dahil ayon kay Hesus, sila ay may buhay na walang hanggan. Makakasama niya sila sa buhay na darating. Kaya mula sa pagtutuwid natin sa maling paraan para sa buhay na walang hanggan, at sana dito sa paalala ng resulta ng buhay na walang hanggan sa kasalukuyan, huwag tayong tumulad sa lalaking mayaman na baliwala sa kanya si Jesus. At tinalikuran niya yung Diyos dahil sa pag-ibig sa salapi. Sa halip tumulad tayo sa mga alagad ni Jesus na mayroong buhay na walang hanggan dahil sa pananampalataya sa tanging tagapagligtas na si Kristo Jesus. Minsan pa po tayong manalangin. Aming dakila at banal na Diyos, kami ay nagpapasalamat sa mga paalala ng iyong salita at aming dalangin, Panginoon, kumilos ka sa bawat isa sa amin. Ikaw ang siyang magkaloob ng buhay na walang hanggan sa magitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Dalangin po namin na pagpalain mo ang iyong salita upang makapiling mo sa walang hanggan itong mga kliyente namin sa parole and probation at maranasan nila yung resulta ng buhay na walang hanggan at iyon yung pagbabago mula sa kasalanan tungo sa pagsunod sa iyong mga salita, tungo sa mga mabubuting gawain. Pagpalain mo rin at patnubayan yung kanilang programa na talagang magkaroon ng tulong at makaambag sa kanilang pagbabago. At lahat na ito, Panginoon, tinataas po namin sa iyo and we glorify your name sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.